Hello mga karelasyon, welcome back sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang love at attraction at kung paano natin mas maiintindihan ang puso't isipan ng mga lalaki. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga makapangyarihang salita o linyang maari mong sabihin sa isang lalaki para mas lalo siyang mahulog sa iyo. Simple lang ito, pero kapag sinabi mo ito sa tamang paraan, tamang timing, at galing sa puso mo, posibleng mapalalim pa ang kanyang nararamdaman sa iyo. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, salamat. Thank you. Sobrang simple pero malakas ang dating ng salitang yan. Kapag ang isang babae ay marunong magpasalamat sa maliliit na bagay na ginagawa ng lalaki, ramdam niya na appreciated siya. Hindi ito tungkol sa material na bagay lang. Pwedeng simpleng gestures tulad ng pagbukas ng pinto, pag-text sa iyo kung okay ka lang, o pag-effort na makausap kahit pagod siya. Kapag nagsasabi ka ng salamat, sinasabi mo rin indirectly na mahalaga ka sa akin. Kapag na-reward ang isang action, inuulit ito. Kaya huwag ipagkait ang pagsabi ng thank you, salamat mahal. Number two, mag-ingat ka ha. Ipinapakita mo dito na mahalaga siya sa iyo. Sa lalaki, ang pakiramdam na may isang babae na genuinely concerned sa kaligtasan niya ay nagbibigay ng emotional security. Mas nagiging attached ang lalaki kapag nararamdaman niyang safe siya sa iyo. Hindi lang physically, kundi emotionally. Mas mararamdaman niya kung sincere ka, lalo na kapag sinusundan mo pa ng konting lambing tulad ng, ingat ka ha, text mo ako kapag nakarating ka na. Sa ganitong pamamaraan, siguradong mas lalo kang mamahalin. Number three, proud ako sa iyo. Ang lalaking may ambisyon o may goals sa buhay ay gustong-gustong makarinig ng validation. Kapag sinabi mo na proud ka sa kanya, para mo siyang binigyan ng gasolina para magpatuloy. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas, inspirasyon, ng energy para sa mga ginagawa niya araw-araw. Hindi ito tungkol sa ego lang o pride, kundi sa masculine drive, sa natural, sa karamihan ng mga lalaki. Kapag alam nilang may isang babae na proud sa kanila, lalo silang ginaganahan, lalo silang nagfo-focus, at lalo silang nai-inlove sa babaeng yon. Simple lang, kapag nakamit niya ang isang bagay, promotion, project, kahit maliliit na tagumpay, sabihan mo siya, wow, ang galing-galing mo. Sobra akong proud sa iyo, mahal. Number four, okay lang yan, nandito lang ako. Kapag down ang lalaki o may problema, hindi niya madalas i-express yan. Pero kapag alam niyang nandyan ka, tahimik lang pero supportive, nakakagaan ito ng pakiramdam. Ang okay lang yan, nandito lang ako, ay nagpaparamdam sa kanya ng emotional reliability. Ito yung meron siyang nasasandalan, meron siyang kaagapay sa panahon na meron siyang pinagdadaanan. Isa sa mga qualities na hinahanap ng lalaki sa isang partner ay yung meron siyang mapagsasabihan ng kanyang mga nararamdaman para mas gumagaan ang kanyang saloobin. Number five, I believe in you. Naniniwala ako sa iyo. Sa panahon na pinagdududahan ng lahat ang kakayahan niya, kapag may isang taong naniniwala sa kanya, parang biglang kayang-kaya niya ulit harapin ang mundo. At kung ikaw yun, mas lalo siyang mahuhulog. Ang salitang I believe in you ay tumatagos sa ego at tumatama sa puso. Lalo na kung sinasabi mo ito sa oras ng kanyang failure. Mas pinapakita mong hindi ka lang andyan
para sa good times, kundi pati sa mga panahon ng uncertainty. Number 6, ikaw lang. Pero hindi ba parang clingy na pakinggan? Hindi po. Kung totoo at tama ang context, kapag sinabi mong ikaw lang, habang pinapakita mo rin sa actions mo na siya lang talaga, nawawala ang insecurity at dumadagdag sa intimacy. Men want to feel exclusive, chosen, special. Kapag sinabi mo, ikaw lang ang gusto ko, ikaw lang ang pinipili ko, or ikaw lang talaga, it creates emotional bonding. Sa gitna ng maraming options, pinipili mo siya at yan ang gustong marinig ng lalaking seryoso sa iyo. Number 7, kaya mo yan. Ang mga ganitong empowering words sa mga moments na gusto na niyang sumuko, ang marinig ang kaya mo yan, lalo na mula sa taong mahal niya, ay parang nagbibigay ng panibagong lakas. Ito ay pahiwatig na may tiwala ka sa kakayahan niya. Kapag sinabayan mo pa ng alam kong matalino ka, malalampasan mo rin yan. Hindi lang siya gaganahang lumaban, mas lalo pa siyang mai-inlove sa iyo. Number 8, namimiss kita. Depende sa paraan ng pagkakasabi. Ito ay maaring sweet, sensual o emotional. Ang namimiss kita ay pagpapakita ng emotional need na hindi mo siya kailangan in a needy way. Pero gusto mong makasama siya dahil mahalaga siya sa iyo. Ang mga lalaki, contrary sa stereotype, gusto rin nilang maramdaman na sila ay namimiss. Lalo na kapag sila ang laging nag-e-effort, ang simpleng namimiss kita ay reward sa kanila. Mas nararamdaman nilang mahalaga sila at wanted. Number 9, masaya ako kapag kasama kita. Validation ito na ang presence niya ay nagbibigay ng positive impact sa iyo. Kapag sinabi mong masaya ako, kapag kasama kita, ang dating sa kanya ay, wow, pinapasaya ko siya. Isa ito sa pinakasimple pero pinaka-powerful na assurance na gusto ng isang lalaki. Hindi mo sinasabing mahal kita directly, pero ang saya mo dahil sa kanya ay mas nagsisigaw pa minsan kaysa I love you. Kung gusto mong mas lalo siyang ma-inlove sa iyo, ito ang isa sa mga linyang dapat mong bitawan. Number 10, ikaw ang gusto ko. Simple, diretso, wala nang paligoy-ligoy. Ikaw ang gusto ko. Kapag narinig ito ng lalaki, lalo na kung may konting doubt siya kung gusto mo ba talaga siya, masisira ang pader sa pagitan niyo. Hindi ito madalas sinasabi ng babae kasi nga may hiya o pride. Pero kung tamang timing at galing sa puso, ang simpleng ikaw ang gusto ko ay parang susi sa puso niya. Kahit gaano siya katapang, marupok siya sa babae na kayang maging totoo sa nararamdaman niya. Wow, ang sweet. Mga karelasyon, tandaan natin na hindi lang salita ang mahalaga, kundi ang sincerity at consistency. Ang mga salitang ito ay parang buto. Kapag sinabi ng may tamang timing, may kasamang action, at mula sa puso, tutubo ito bilang mas malalim na pagmamahal. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.